Good morning! It's another day, another vlog. Pagkatapos ng lindol, naluya ko pila ka adlaw, guys. Atake ko sa kong nervyos. Diyos ko. So ngayon, nandito na ang ating buntis. Nakauwi na sila, Madam Toots. Nandito na sila sa Davao. Welcome back to Davao again. Magluto sa upuan magluto tayo ng hindi pala tayo magluto pala si Buntis ng ulam for today's vlog is sinabawang pata ng baboy. Ganyan. So, wala ko malakawag sa pibingin sa kuha. Kumusta na yung mga pagyanig sa mga lugar ninyo, mga langga? Dito sa amin, meron pa rin. Pero, minsan, hindi ko ma-feel na maano na lang ako kasi may nag-post na sa Facebook na yumanig na naman ang kalupaan natin. Kaya ang dami naman ito. Ba't ka nakabili nito bakla? Pang dynamite naman ito. Ha? Tingnan natin today mga langga. Ano yung ganap natin? Ginoo ko Lord Jesus. Dili ito mga langga. Ginervyos ko mga langga pagkatapos ng lindol mga langga ba. Grabe ang nervyos ko. Parang nagpahinga muna ako ng ilang araw mga langga. Hindi ako nakapag-film ng ilang araw. Simula nung lindol, ngayon lang ako nakapag-film mga langga. Kaya nga no, Diyos ko, yung panginginig ng aking katawan, yung nervyos, hindi ako makatulog. Pero si Lord na talaga ang nito, nakakaalam ng lahat. So, isurrender natin kay Lord lahat mga langga. Diba? Buti naman at natahimik ngayon ang aking comment section mga langga. Very good masyado. Kasi nananahimik na din yung nananahimik na. Ubusin ito, Jeng! Ito luya! So, balatan ko muna bago ko balatan tapos hugasan bago ko i-slice. So yun nga mga langga, ginoo ko ang lindol. Grabe talaga ang naapektuhan doon sa mga laga doon sa Sarangani. So, hindi kami nakapunta doon sa Sarangani mga langga kasi si Madam kanina madaling araw lang nakauwi dito sa Davao. Tapos ako at saka si Sisping at saka si Bunso, meron kaming inaasikaso mga langga kasi yung auntie namin is parang nasa na siya, nasa kanyang last na siya mga langga. So pinuntahan namin. So hindi ko maipakita sa inyo kasi man siya mga langga kasi yung parang Muslim siya ba, yung kapatid ni Mami. Diba sabi ko sa inyo na yung side ni Mami is Muslim. So half Muslim kami mga langga. So hindi man talaga siya nag-Kristiyano. Si Mami kay nag-Christian man si Mami. So sa lahat ng magkapatid nila Mami, si Auntie Bibi lang ang talaga sa Muslim. So yun ang pinuntahan namin doon sa Panabo. Pinuntahan namin siya doon kasi nga parang may hinihintay na lang siya mga langga. So pinuntahan ko kahapon at saka ni Sisping. So si Mami ata ang hinihintay niya. Pero kailangan siya iuwi doon sa lupa talaga namin doon mga langga. Doon sa Iho, Mako. So gusto niya talaga nung okay pa yung niya mga langga, kalusugan niya.
nagsabi na talaga yan siya na whatever happened daw, gusto niya doon siya mamatay sa yun nga, lupa ng lolo namin doon sa Kamusliman. So, kinausap namin siya kagabi. Actually, mga lang, hindi na siya makapagsalita. Tapos, kinausap namin siya kagabi kung ano yung gusto niya mangyari. Sabi ko sa kanya, ante, marinig mo pa ako. Sabi ko sa kanya, kami ko lahat nag-ano sa kanya kasi mga langga, hindi na siya makapagsalita. Tapos, hindi na siya kumakain. Gatas na lang, drops na lang sa gatas. Kasi na-stroke yan siya mga langga. Tapos, ayaw niya rin magpadala sa ospital. So, hindi namin siya pilitin kasi sabi niya, ano man mangyari sa akin, huwag niyo talaga ako dalhin sa ospital. Kasi daw, tiwasan daw siya dito sa ospital o iba din ang ano niya. So, ayun na nga, sabi ko sa kanya, kinausap namin siya. Tapos, yung si Kuya Bongbong, yung sa amin magkapatid, si Kuya Bongbong lang talaga ang naiwang Islam. So, kinausap siya ni Kuya Bongbong. Sabi ni Kuya Bongbong, ante, ako ito, si Bongbong. Sabi niya, naririnig mo pa ako, andito ako, si Lablab, si Bingbing. Sabi niya, si Tutsi, si Tutsi, which is Madam Tut. Sabi niya, si Tutsi, nasa ano pa, nasa Butuan pa. Sabi niya, kung nahihirapan ka na, sabi niya, kung nahihirapan ka na, bumitiw ka na. Sabi niya, kasi nahirapan din kami, panuorin ka na ganyan. Alam niyo mga langga na umiling talaga yung ano ni Auntie Bibi, ganun talaga. Usually hindi naman siya usually pag kinakausap namin siya, ano tawag niyan, tumutulo lang yung luha niya. Pero pag sabi ni Sis Bing at saka ni Kuya Bongbong na, ante, kung pagod ka na, bumitiw ka na, sabi ni Ate Bingbi at saka ni Kuya Bongbong. Huwag mo na hintayin si Mami kasi si Mami nagdialysis pa si Daddy. Tapos, hindi pa siya makalabas. Actually, nandun pa sila ngayon sa dialysis center. Tapos si Tutsi naman nandun pa sa Butuan. Kung hirap na hirap ka na, bumitiw ka na. Sabi niya mga langga, oh, ganun, ayaw niya talaga mga langga. Tapos tumulog na naman yung luha niya. So, ibig sabihin, hintayin niya talaga si Mami at saka si Madam Tuts. Tapos, yun na, sabi ko sa kanya na, sabi ni Sis Bing na, wala sis, hintayin niya daw talaga sis. Lumingon siya. Parang no siya ba? Sabi ni Sis Bing, wala sis, ayaw niya talaga sis, hintayin niya talaga sis. Tapos, gumalaw yung kamay niya mga langga. Kasi, actually, sabi ng anak niya, nag-text sa akin yung anak niya, sabi niya, Ate Lablab, nakuma na si Mama. Sabi ko, ha? Sabi niya, nakuma na daw ang mama niya kasi ayaw na daw dumilat ang mata. Tapos, hindi na daw magalaw yung kamay. So, sabi ko, ha? Kaya pinuntahan namin doon agad. Tapos, yun na nga, kagabi, gumalaw yung kamay niya. Talaga mga gi-lift niya yung kamay niya, ganun. Tapos turo siya pa, parang ganun, may tinuturo siya. Tapos hindi namin naintindihan. Tapos na-remember ko na nagsabi pa lang siya na nung okay pa masyado ang health niya mga langga. Wala pa siyang sakit, hindi pa siya na-stroke. Sabi niya, narinig ko, sinabi niya sa lula namin na, Auntie, kahit anong mangyari sa akin, gusto ko dito talaga ako mamatay sa lupa ni Papa, which is yung lolo namin. Kaya na-remember ko, sabi ko, Auntie, may tanong ako sa iyo ha. Mag-yes ka lang kung mag-ano ka lang ha kung gusto mo. Sabi ko sa kanya, gusto mo mag-uwi doon sa iho? Na ganun man siya mga lagaw. Na ganun man yung kilay niya mga langga. Sinabi ko kay Kuya Bongbong at saka kay Kuya Roland. Si Kuya Roland mga langga, kapatid ng lolo namin. So sabi ko kay Kuya Roland na, Kuya, kanang gusto niya daw mag-uwi doon sa iho. Sabi niya, Auntie, sabi ni Kuya Roland, Auntie, gusto mo bumalik doon? Gusto mo umuwi ng iho? Nagtando na po siya mga laga, ganun na po siya mga laga. Sabi ni Kuya Roland, o sige, iuwi ka namin ngayon din. Kaya doon, dinala siya doon sa iho mga langga. So, ngayon, tingnan ko kung
tawagan ko pa ngayon mga langga kung nadala na nila doon para si mami. Doon ko na lang diretso dalhin din si mami sa ilang. Siya man kung ang gusto niya mga langga na pag mamatay daw siya, ano man ang mangyari sa kanya, doon daw siya sa iho, doon sa, kasi yung lupa ng lola namin mga langga, meron man kami doon sa iho. Ano man yun doon sa iho. So, doon siya ilibing kasi yung lola namin doon mga langga, merong sariling moske. So, may sariling may sariling simbahan yung lola namin doon. So, marami din doon sa lupa ng aming lolo, marami din doon nilibing na mga Muslim, which is member doon sa moske ni Lola. So, if ever ano man mangyari kay auntie, doon din namin siya ilibing sa lupa ng din ni Lolo. So, yun na nga mga langga saan man talaga papunta yung life natin. Kahit ano pa ang gagawin natin, pag once na expired na yung kontrata natin, expired na talaga tayo mga langga. So, dapat tanggapin natin. Kasi pag hindi din natin tanggapin, hindi din maano yung mga kaluluwa nila doon. Tapos alam yung mga langga, pagkadating talaga namin doon mga langga, ano talaga yung mata niya mga langga, naka-close ba yung mata niya, parang naka-close talaga yung mata niya mga langga. Tapos pagkakita ni Kuya Roland, si Kuya Roland mga langga, uncle namin yan siya, uncle ba tawag dyan? Ang lolo namin at saka ang papa niya is, ang lolo namin at saka ang papa niya is magkapatid. So, ano ata sila ni mami, pinsan sila ni mami si Kuya Roland at saka si mami magpinsan. So, si Kuya Roland doon, siya ang imam siya doon sa iho, yung pari ba, parang pari. So, pagdating namin doon, sabi ni Kuya Roland, "Auntie, ano na nangyari sa'yo?" Sabi ni Kuya Roland. Tapos sabi ni Kuya Roland, "Auntie, wala talaga ibang makatulong sa'yo." Sabi niya, makapagligtas sa'yo. Sabi niya, "Hindi, si Allah lang." Sabi ni Kuya Roland. "Magdasal ka, auntie, pilitin mo na. Magdasal ka, humingi ka ng kapatawaran sa mga nagawa mo, kahit hindi mo na mabigkas, kahit hindi mo mabigkas, basta sa isip at saka sa puso mo, humingi ka ng tawad kay Allah sa lahat ng mga kasalanan mo." Ganun sabi ni Kuya Roland. Tapos nagtulo ang luha niya. Tapos as in mga langga, parang gulay na talaga siya to. Tapos tumulo yung luha niya. Tapos maya-maya naghingi si Kuya Roland ng Quran, yung Bible, kung sa atin mga Christian, mga Bisaya, Bible. So naghingi si Kuya Roland ng Bible doon sa anak ni Auntie Bibi na lalaki. Si Auntie Bibi mga langga, dalawa na may anak si Auntie Bibi na Muslim din, meron din Christian siya na anak. Kasi si Auntie Bibi, parang dalawang beses ata siya nag-asawa. So, yung anak niya na lalaki, naghingi si Kuya Roland ng Quran. Tapos nabasa si Kuya Roland, nasa gilid kami, nagbasa si Kuya Roland ng Bible, parang siya ba. Tapos gitaklob niya ang Bible, ang Quran sa mukha ni Auntie Bibi, parang pinahalikan ni Kuya Roland ba. Tapos pagkatapos ng mga langga, maya-maya mga langga, bumuklat ang mata ni Auntie Bibi mga langga. Nakabuka na yung mata ni Auntie Bibi mga langga. Nakaganon ng mga langga. O yung isa parang nasa taas, tapos yung isa nakabuka talaga mga langga. Pero maya-maya din, okay, parang normal lang ang mata niya mga langga. Tapos yun na, doon na kami nag-umpisa na kausapin siya. Doon na namin siya i-explain na kung ano ka na, kung gusto mo nang magpahinga, pahinga ka na, nahirapan ka na, wag mo na hintayin si Mami at saka si Madam Toots. Ayaw niya talaga mga laga, nakaganon talaga siya mga laga. Kasi si Ate Toots, nasa butuan pa, sige kami ganun sa kanya, ayaw niya talaga mga laga. So yun na nga, hindi namin pwede tawagan through phone si
si Madam Tots at saka si Mami kasi nga doon sa lugar nila walang signal. Ewan ko ba bakit umabot sila doon na lugar. Doon siya dinala ng kanyang anak na lalaki. Hindi ko lang bakit nakaabot sila doon na lugar. Sobrang malayo lang sa Panabo. Akala ko Panabo na proper. Hindi pa pala. Papasok pa. Siguro mga 35 minutes galing sa proper na Panabo. So, yun na nga mga langga. Ginausap, ginano siya. Sinimulan na namin kausapin siya na ganyan-ganyan. Ayaw niya talaga mga langga. So, siguro gusto niya pa makita si Mami at saka si Madam Tots. So, umuwi si Madam Tots mga langga. Dumating si Madam Tots kaninang madaling araw. So, yun na nga. Mag-ano kami. Parang magtawag ako ngayon kung nadala na ba doon sa ihong, doon sa Kamusliman. Kasi pag nagdoon na sa Kamusliman, doon na lang magpunta si Madam Tots. Doon na lang siya magpunta. Doon na lang magdiretso si Madam Tots sa iho. So tulog pa man si Madam Tots mga langga kasi madaling araw na sila dumating. Kami din ni Sis Bing, madaling araw na rin kami dumating. Hindi ako nakapag-video mga langga kasi parang magpaalam pa ako kay Kuya Roland kung gusto niya. Kung pwede ko ba videoan kasi kasi si Kuya Roland mga langga parang seryoso ng pagkatao ba. So ko lang kayo, update ko lang kayo sa mga pangyayari ko. Sa magkapatid ni Mami mga langga, sa Auntie Bibi na lang at saka si Mami ang buhay. So sila na lang dalawa. Tapos si Mami din, hindi namin pwede na anuhin si Mami kasi baka Diyos ko atakihon po kay pre kapatid niya baya yan no. So si Mami kagabi sa akin sige tawag, alam ko na mag-update yun siya about sa kay Auntie Bibi. So hindi ko sinagot ang tawag ni Mami. 2 beses ata si Mami nagtawag sa akin, hindi ko sinagot kasi nga alam ko na magtanong yan siya about kay Auntie Bibi. So baka manervyos na naman si Mami. Tapos nasa nasa dialysis center kasi sinamahan niya si Daddy. Ayaw man kasi magpaiwan ni Daddy. Gusto niya, tuwing schedule ng dialysis niya, gusto niya si Mami nasa tabi niya. So, yan naintindihan din namin si Mami na may siya, may excuse siya. Ako yawan sa Carla. Bakit? Maganda tabi ni Gnet. Ayaw. Lalain lagi ka bakla. Iba daw ang pagka-slice ko ng bullshit man ni si Gino. Guys, pagbinignit mo guys. Pagbinignit daw mi guys. Yawa man ni si Gino. Pero okay na guys. Ito, ganito. Dalawang lang. Yung dolahan na. Ganyan lang. Ang haba naman bakla. Okay, sabaw mo natin mabilis ha. Ay. Stricto man yan kung ano. Okay na lang guys, kay nag-report siya. Stricto man siya, oy. Wala ka na ikatulugon ako ni ka. Kaayo na buang mga ni si Jing, oy. Kasi hindi daw ito ginisa. Ginisa, eh. So, yun mga langga. Ang update natin. So, nung nakaraang mga langga, nakaraang gabi, hindi kasi sabi namin, tumawag kami kay Kuya. Kasi Musliman si Kuya, hindi man namin alam kung ano yung mga dapat gawin ba if ever nabawian na ng buhay. So, naging advance kami. Sabi namin, ano ang gagawin namin pag ganyan na ang mangyari. So, sabi ni Kuya, hindi daw kami pwedeng humawak. Pag once na bawian na daw ng buhay, hindi kami pwede humawak. So, kaya nagpunta sila Kuya at saka si Kuya Roland. Nagsama kami doon. Kasi nga iba ang paraan nila mga langga sa mga Muslim pagmamatay. So akala natin na pagmamatay ang Muslim, diretso lang libing, walang gastos, mga langga gastos din. Kasi meron din silang mga ritual na ginagawa. Sa atin nga, lang sa atin, di ba? 7 days, 9 days, at saka 40 days. Tama ba ako? Sa Christian, 7 days. Hindi, sa atin Christian, 9 days at saka 40 days lang man. Pero sa kanila mga langga, simula nung pagkamatay,
magbilang ka ng 3 days. Tapos kailangan mo magpakain. Tama ba? Basta yung sa amin mga langga, yung kay Kuya Rulan, sinusunod niya yung parang karaan ba, parang luma ng mga gawain. So, pagdating ng 3 days, kailangan mo magpakain 3 days. Pagdating na naman ng 7 days, at saka pagdating na naman ng 40 days. So, sa 40 days, mga langga, iba din sa kanila. Sa atin, magkatay, usually pag 40 days, magkatay tayo ng baboy. Sa kanila, mga langga, magkatay ng kambing. Kasi, meron ding ibig sabihin ang pagkatay ng kambing sa kanila. Hindi ko alam ha sa ibang mga Muslim kung ganyan ba. Basta sa amin, sa side namin, ganun ha. Kasi wala mo talaga ako knowledge mga langga. Uy, sorry. Baka may mga viewers ako ng mga Muslim ba. Baka sabihin nila, uy, hindi man ganyan. Hindi man talaga, ano lang ha. Basta sa amin lang ha. Yun ang sinasabi ni Kuya Rulan sa akin, sa amin. Kasi nag-meeting kami mga langga. Yung lola namin, at saka si Kuya Rulan, si Kuya, kasi nga nagtatanong kami mga langga. Kasi nga, hindi namin alam kung ano ang mga dapat gawin. Kaya, para sa amin yun, may 3 days, 7 days, at saka 40 days. Sa pagka 40 days, mga langga, kailangan talaga magkatay ng kambing. Kambing na may sungay ata yun. O, kasi may ibig sabihin daw yun. So, wag niyo ako iba siya. Baka sabihin niyo na naman na, ako Muslim ako, hindi man ganyan sa amin. Basta sa amin, may kanya-kanya man tayong ano. So, kailangan namin sundin kung ano yung ano ni Kuya Rulan. Kasi si Kuya Rulan man ang matanda sa amin at saka siya man din ang nagdala doon sa moske. Sa moske ba? Moske ba? Tawag niyan? So, magastos din mga langga. Marami kasi ako naririnig na may pa ang Muslim pag mamatay, walay gasto kay ilubong diretso. No. Hindi pwede na hindi ka makagasto mga langga. Paano pala yung tela na puti na ibalot? Kailangan man talaga balutin yan ng puti na tela. Hindi ka pala magbili. Hindi man pwede na yung tela na ginamit ang ibalot mo. No, hindi pwede. So, makagasto ka rin. Hindi ako naniniwala na mabuti pa yung Muslim pag mamatay, diretso libing, walang gasto, no. Magastos pa rin mga langga. So, kasi meron mga gaya ng sinasabi ko ba, merong mga pamahiin, meron silang mga ritual na ginagawa, o diba? Kahit ako, nung pag-meeting namin mga langga, kahit ako, na-shock ako, sabi ni Kuya Rulan, pag si Auntie Bibi, saan ba talaga yan papunta? Pag mawala na si Auntie Bibi, sabi niya, hindi kayo pwedeng humawak kasi Kristiyano kami. Hindi niyo pwedeng hawakan si Auntie pag bawian na siya ng buhay. Tapos kailangan pa daw liguon si Auntie Bibi, parang liguon ba? Ligo o liguin, ligo basta liguon na siya sa Muslim. Tapos sabi ni Sis Bing na, paano yan kuya na magtigas naman yan siya? Sabi ni Kuya Rulan, hindi yan siya manigas. Kasi nga, gaya ng sinasabi niya, parang may ritual sila na ginagawa. As in, malambot pa rin ang katawan or ang balat ng patay. So sabi ni Kuya Rulan, huwag ka mag-alala kasi nga, ano pa rin yan siya, parang fresh pa rin siya. Pero, once na maliguan na siya, wala nang pwedeng humawak sa kanya. Kumbaga, malinis na talaga siya mga langga. So, wala nang pwedeng humawak sa kanya. So, yun na nga. Ang hirap i-explain mga langga. Basta yun lang ang ano ko, narinig ko. Yun lang ang naiintindihan ko. Sana wag yun naman ako i-bash sa mga Islam or sa mga Muslim na mga viewers ko. Kasi yun lang naman good ang naanuhan ko. Sabihin nyo lang sa akin kung mali yung ano ko. Basta, ang masasabi ko, yun ang paraan. So, yun na mga langga, oy. Diyos ko, seryoso, makaita, oy. So, yun na nga. Asan man ako cellphone, oy. Tawagan ko si Sis Bing. Kung ano na ang update. Wala lagi ako cellphone. Ay, I remember. Ipatong na ko diri sa kuan. Nalalagi. Patong na ko diri sa kani. Tataran. So, tawagan ko si Sis Bing mga langga kung ano na ang update. Kasi, ang usapan namin kagabi,
pag makakuha ng ambulance yung anak ni Auntie Bibi, tawagan niya si Kuya Bongbong kasi si Kuya Bongbong ang mag-alsakay Auntie Bibi pa sakay sa ambulance. So si Kuya Bongbong ang tawagan ng anak ni Auntie Bibi. So hindi pa man nagtawag si Kuya. Tawagan daw ni Sis Bing kung ano na ang update. Hindi din ako gi-update ni Sis Bing. Tawagan ko na lang muna si Sis Bing mga langga. So ayan, siya. I just had to let you know you're